pagiging tarakli. Patay matapos masagasaan ng jeep ang 9 na taong gulang na babae sa Cagayan de Oro City. Ang nakadisgrasyang driver, kinuyog. Saksi, si Sarah Chavez ng GMA Regional TV. Pinagtatadyakan at hinilap palabas ng jeep ang driver na ito sa Cagayan de Oro City. Gulpe ang inabot niya sa kamay ng mga lalaking ito malapit sa Cugon Public Market. Kita sa video ang 9 na taong gulang na batang naghandusay at duguan malapit sa gulong ng jeep. Nasawi ang bata dahil sa mga tinamo niyang sugat. Natigil lang ang pagkuyog sa driver nang may dumating na pulis. At kahit pa nasa kustodiya ng mga pulis ang driver, ang jeep naman ang napag-inita ng mga bystander. Pinagwawasak ang jeep hanggang sa tumagilid ito. Sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police, nawalan umano ng preno ang jeep na minamaneho ng 47 anyos na sospek. Ayon sa mga pulis, bago pa mangyari ang insidente, alam na ng driver na sira ang kanyang preno. Pero tumuloy pa rin siya sa pamamasada. Sa pipila pa ka oras before na hitabo ang maong pagbangga niya sa pedestrian, kung makita nito dito at bang sa may Cugon Police Station, dito siya nag-ayos sa iyahang jeep according sa driver. Kay iyahang gi-check ang maong brake kay namatid-an niya nga wala kunoy dili o di ka pangsun niyang brake. Nasa impounding area na ang jeep. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ako na lang gaagdanan ni ang amahan sa bata. Kay gikan sa paghitabo, gibiyahe man nila dito padulong pa Lanao Sur kay para malubong ang bata. Then gitawagan ako ganina, going na po diyang amahan dari kay para magpasakaw sumbong. Ako, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naantala po ang biyahe ng MRT-3 alas 6:30 ngayong gabi dahil po sa nasunog na bus sa EDSA Ortigas flyover kanina. Bumalik din ang operasyon ng tren bago mag-alas 7 ng gabi pero mas mabagal ang takbo ng mga tren sa pagitan ng Ortigas at Santolan stations bilang pag-iingat. Ay po sa driver ng bus, pag-garahe na sila nang mangyari ang sunog. Saksi, si Katrina Son. Magalang ko. Malayo pa lang matatanaw na ang maitim na usok sa bahagi ng EDSA Ortigas southbound flyover pasado alas 6 ngayong gabi. Habang palapit sa pinagmumulan nito, isa palang nakahintong tourist bus na nagliliyab ang pinagmumulan ng makapal na usok. Mula naman sa kuha ng isa pang motorista sa katabing flyover, kitang-kita ang makapal at itim na usok na bumalot na sa paligid habang nilalamon ng apoy ang bus. Sa isa pang video, makikita naman ang mga pulis, MMDA at traffic enforcers na umaalalay sa mga motorista. Makikita rin na nakasulat ang Tourist Transport Services sa isang bahagi ng bus na nagliliyab. Dahil naman sa insidenteng ito, 2 lane sa EDSA Ortigas southbound ang pansamantalang isinara. Inabisuhan din ng MMDA ang mga motorista na dumaan na muna sa service road habang inaapula ng mga bumbero ang sunog sa bus kanina. Kwento ng driver ng bus. Galing sa Bulacan at pag-garahe na sana siya sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Nang bigla na lang daw may sumabog sa likurang gulong ng bus. Sumabog, tapos nagapoy, kumuha agad ako ng tubig. Walang nasaktan sa insidente. Gayunpaman, nahirapan umano silang apulahin ng apoy, lalo na't kasabay nito ang rush hour sa EDSA. Medyo po nahirapan yung fire truck natin. Nag-counterflow pa sila para lang makapunta rito. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Sugatan ng driver na isang trailer truck na tumagilid sa NLEX Harbor Link northbound. At ang update, alamin sa live na pagsaksi ni Jamie Santos. Jamie? Pia, gabi na pero hindi pa rin iaalis ang trailer truck na tumagilid nga kaninang umaga dito sa bahagi ng NLEX Harbor Link. Pasado alas 10 ng umaga, tumagilid ang trailer truck na ito sa northbound lane ng NLEX Harbor Link sa bahagi ng Navotas.
Sa lakas ng impact, napasag ang buong windshield ng truck at side mirror nito. May bakas din ng dugo ang ilang parte ng truck. Sugatan ang driver ng truck. Ligtas naman ang pahinante nito. Kwento niya, mula port area patungo sila sa Nueva Ecija nang nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck. At dahil may karga itong mabigat na mga gamit, tumagilid ito. Yung pagliko po namin dyan sa may pagtaas po, yung parang yung gibat po namin, yung parang nagtumbalobo po yung karga namin. Tapos hindi na po na-control nung driver ko, din na nabawi. Yun po, tumumba na po yung truck namin. Nawalan po ng control na, tumangat na po yung gulong eh. Yung sa may parte sa akin. Agad namang rumisponde ang mga otoridad. Habang isinugod sa pinakamalapit na ospital ang driver na nasugatan sa insidente. Nakabantay naman ang NLEX patroller sa lugar. Pia, patuloy ang investigasyon nga para matukoy ang eksaktong dahilan ng aksidente. Anumang oras mula ngayon, inaasahang dumating ang equipment na mag-aalis sa trailer truck na tumagilid. Nakabantay din itong NLEX patroller dahil sa oras na dumating ang equipment, isasara nila itong kalsada para bigyang daan ang pagsasaalis sa tumagilid na trailer truck. Live mula rito sa Navotas, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Inaabangan pa kung kailan magsisimula ang paglilitis at kung anong trial chamber ng International Criminal Court ang dinidig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kampo ng dating Pangulo iapela ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na nagkukumpirma sa lahat ng asunto laban sa kanya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Base sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1, may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang indirect co-perpetrator o mastermind. Kasama umano ang kanyang mga kasabwat. Ipinatupad daw nila ang isang common plan mula noong mayor pa siya ng Davao City hanggang sa maging presidente. Inaabangan pa kung kailan magsisimula ang paglilitis at kung aling trial chamber ang didinig sa kaso ni Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, tatay yung testigo si dating Police Colonel Royina Garma. Hindi pa tiyak kung tungkol saan ang magiging testimonya ni Garma. Pero sa Quad Committee hearing ng Kamara, ibinunyag niya ang umunay pagpapatupad ng Davao Model sa patayan at reward system para sa drug war nang ipatupad ito nationwide. Sabi pa ni Trillanes, ICC witness na rin ang tatlong nagpakilala mga hitman ni Duterte kabilang sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. 3 counts ng crimes against humanity of murder and attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. 49 incidents o bilang ng patayan kung saan may 78 biktima ang bahagi sa kaso. Sa bilang na yan, 76 ang patay habang 2 ang binaril pero nabuhay. Hindi rin bababa sa 3 biktima ang menor de edad. Ayon sa ICC Pre-Trial Chamber 1, non-exhaustive list ito. Ibig sabihin, maraming iba pang biktima. Pero isa sa larawan ng 49 incidents kung paano iniutos at isinagawa ang di umano'y sistematikong patayan. Mayroon kasing thousands na namatay doon po sa war on drugs sa Davao City at sa buong Pilipinas. Kaya illustrative lang po ito, mga examples lang po ito. Itong 49 incidents. Hindi mo naman talaga malalagay lahat po ng insidente na yun. Kaya kailangan lang pong ilagay sa 49 incidents yung mga instances ng patayan. Sa crimes against humanity, yun yung karakter ng krimen. Hindi siya simpleng murder, mas matining yung pagiging widespread o malawakan at saka sistematiko ng krimen. Sa confirmation of charges hearing, binanggit din ang mga umunay co-perpetrators o kasabwat niya. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. Ronald Bato de la Rosa, who was the chief of the Davao City Police Office, Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Next. Christopher Bongo, who was Mr. Duterte's aide, Mr. Dante Guiaran, Regional Director of the National Bureau of Investigation. And finally, Italiano Aguirre, who was a lawyer for Mr. Duterte
and for some of the DDS members during the mayoral period. Ang aligasyon ng prosecution nung mayor pa si Duterte ay ginamit niya at ang mga nabanggit na co-perpetrator, ang mga pulis Davao at mga hitman na hindi pulis para pumatay ng umunay mga kriminal. Ayon sa prosecution, nadagdagan pa ng 2 ang co-perpetrators nang maupo na bilang Pangulo si Duterte. Habang Pangulo si Duterte ay ginamit naman niya umano ang mga naunang co-perpetrator at nitong mga dagdag, ang National Network at kanilang low-level members para ipatupad nationwide ang common plan na i-neutralize ang mga umunay kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. In 2016, when Mr. Duterte became president, the members of the common plan remained largely the same. They were joined by a further 2 individuals, a senior police officer and a long-time colleague of the group from Davao City, who had worked with the DDS before the jurisdictional period. Si Father Flavie Villanueva na founder ng program Paghilom, umaasang mapapanagot rin ang mga kasabwat. First, my hope is mahatulan lahat ng may dugo sa kamay. Hindi ko sinasabi na si Rodrigo Duterte lang sapagkat isa lang siya sa arkitekto at madaming arkitekto ang Oplan Tokhang na kanyang ipinatupad sa 6 na taon. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi kasabay nalilitisin ang mga co-perpetrators. Hindi pa po sila akusado. Siguro yung termino na yung familiar sa atin ay persons of interest. Ang investigation kasi, again, ay bukas pa rin patungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Hiwalay na insidente o may hiwalay na schedule yung kaso ni Duterte. Hiwalay na proseso ang lalakad, hiwalay na quantum of evidence ang ihaharap. Pero pwede rin daw magpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanila. Si Aguirre na isa sa pinangalanang co-perpetrator, itinangging kasama siyang nagpatupad ng common plan at may natulungan pa umano siyang pamilya ng Jaguar victims habang nasa pwesto. Hindi aniya siya nababahala pero magsasampa pa rin ang petisyon sa Korte Suprema para matiyak na hindi malalabag ang kanyang karapatan. Dapat yan mayroong dumaan sa domestic law courts and may approval ng courts. So I believe that we could not be brought to the ICC on the basis of the warrant of arrest. Post naman ni Senador Go, sa kabila ng malungkot na balita tungkol sa kaso ni Duterte, ay mananaig aniya ang hustisya. Sa February online post naman ng Mrs. ni Cascolan, sinabi niyang sana ay buhay pa ito para maipaliwanag ang Oplan Tokhang at double barrel sa publiko. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman na iaapela nila ang pagkumpirma sa lahat ng charges laban kay Duterte. Tinawag niya itong most bizarre o lubhang kakaiba at Kafkaesque o mahirap intindihin dahil hindi luhikal ang iginiit ng pre-trial chamber na hindi kailangan magkaroon ng unnecessary details ang charges na masyadong specific at maaaring makakalimita sa paglilitis. Ito anya marahil ang paliwanag kung bakit wala ni isang piraso umano ng ebidensya ang binanggit sa footnote ng desisyon. Sa tingin ni Kaufman, ipinapakita raw nito kung gaano kahanda ang pre-trial chamber na paboran ang prosecution kahit na maapektuhan ang karapatan ng dating Pangulo para sa patas na paglilitis. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 5 preso ang patay matapos sumalpok sa pader ang sinasakyan nilang police mobile sa Quezon City. Saksi, si Mark Salazar. Duguan ang mga sakay na preso ng isang police mobile na bumangga sa isang pader sa Payatas Road, Quezon City. Buhay pa ba yun? Patay na. Nakabosas po. Kinulang pa ang stretcher ng mga responder kaya pinagtulungang buhatin ang mga biktima. Sa crash site, nagkalat ang personal na gamit ng mga biktima. Ang isang pulis hilo pa sa pangyayari habang inaakay papunta sa ambulansya. Upon arrival po sa scene, sir, ang nakita ko po ay yung 2 inmate
negative na po ng vital signs kasi chinek ko yung mga vital signs nila. Sa 6 na presong sakay ng mobil, 5 ang nasawi, habang 1 ang kritikal. Sa lakas ng pagbangga sa pader, nayupi ang malaking bahagi ng hood ng mobil. Papunta sana ito sa Quezon City Jail sa Payatas. Pinaniniwalaang nawalan ng kontrol sa sasakyan ng driver. Dito po. Paliko na yan. Paangat. Oo, paangat. Gagaywang na siya. Nandyan kami sa linya namin. Muntik kami mahagip. Buti nakaiwas nga ako eh. Ganun. Ganun. Siguro best na preno siguro apakan niya, sir. Nawalan possible sir, nawalan ng control yung sasakyan. Inabutan ko pang nilalapatan ng lunas ang pulis na driver ng mobil. Magiging bahagi ng investigasyon ang kanyang testimonya at ang mga clue gaya ng flat tire sa driver's side. 2 mahalagang bagay ang titingnan sa insidenteng ito. Una, ang kondisyon ng pulis na nagmamaneho ng police mobile at ang kondisyon mismo ng sasakyan. 3 iba pang police escort ang nasugatan. Nagdulot ng mabigat na trapiko ang disgrasya. Sa barangay Holy Spirit naman, nabundol ng motorsiklo ang 2 taong gulang na bata na patawid sa kalsada. Tumilapon ang bata. Lumingon ang rider pero nagdire-diretso sa pagmamaneho habang naiwang nakahandusay sa kalsada ang bata. Ang nanay ng bata, naka-online duty raw noon nang mangyari ang aksidente. Nung nakita ko yun, yung una, naramdaman ko sakit. Tapos, pagsisisi, kasi bakit nasa trabaho ako nung oras na yun? Bakit hindi ako nagbabantay lang anak ko? Bakit nangyari yun sa kanya? Bakit siya tinakbuhan? Agad nilang dinala sa ospital ang bata, ginamot siya at ligtas nang nakauwi sa bahay. Natunto naman ang 27 anyos na rider sa bahay niya sa tulong ng mga tauhan ng barangay. Aminado ang rider na wala siyang lisensya. Ipapa-car wash lang daw sana niya ang motorsiklo ng kaibigan. Blind spot po kasi yun eh. Biglang tumawid po yung bata. First time ko lang po kasi mangyari kaya po yun, natakbuhan ko nga po. Na hindi ko naman po ginusto rin yung nangyari. Sinampahan na siya ng reklamong reckless imprudence resulting in slight physical injuries, abandonment of one's own victim at driving without a license. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Inireklamo ng NBI ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y pambubugaw sa establishmento na pagmamayari raw nila. Itinanggi naman ang asawa ni Defensor na may koneksyon sila rito. Saksi, si John Consulta. Noong Miyerkules, niraid ng National Bureau of Investigation ang establishmentong ito. Family KTV raw ang pronta sa ibaba, pero may karugtong umanong hotel kung saan umano may mga binubugaw na babae sa itaas. Connected yung hotel. Merong secret na passage papunta rin sa hotel. Pag naayos yung transaksyon, aakyat na doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso rin sa mga kwarto na pinapalabas nila ng hotel. 54 na babae ang naligtas mula sa lugar. Pero sabi ni NBI Director Melvin Matibag, may nadiskubre raw ang NBI matapos masuri ang mga dokumentong nakuha mula sa establishmento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito. No? Chicago Blue Hotel shares the same address. Then there are interlocking officers and also directors na nandiyan. And it so happened the hotel is owned by Sirin, kung saan presidente yung asawa ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya kahapon, nagsampa ang NBI ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Ang asawa raw ni Defensor ay chairman umano ng kumpanyang may-ari umano ng hotel habang treasurer naman ang kanilang anak. Pero sa isang pahayag, mariing niyang itinanggi ng may bahay ni Defensor na si Julie. Giit niya, wala silang kaugnayan sa tinarget na establishmento o sa operasyon nito. Ano man daw ang tangkang iugnay dito ang kanyang pamilya ay isang sinadya, mapanganib at desperadong kasinungalingan. Obvious daw na ang motibo sa Anyay smear campaign na ito ay mag-imbento ng kaso laban sa kanya at sa kanyang anak. Bahagi raw ito ng Anyay walang tigil na pattern ng harassment dahil daw sa mga Anyay political attacks. Nawalan na ng trabaho ang tinatayang 1,000 nilang empleyado dahil lang iniuugnay sila sa asawa niyang si Mike.
Kung meron raw hinaing si Matibag na personal o politikal sa kanyang asawa, dapat resolbahin niya ito ng direkta at huwag gamitin siya, ang kanilang anak at kanilang mga empleyado. Matatandaang iniugnay si Defensor at kanyang asawa sa paglutang ng 18 mga dating sundalo noong Marso na nagsabing kasama raw sila sa mga inutusan na maghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Sinupino na rin noon ng NBI ang mag-asawang Defensor ukol dito. Tugon naman ni Matibag. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect yun sa politika. I don't think that is fair, no? That is not fair to the men and women of the law enforcement. Ayon kay Director Matibag, SEC documents ang isa sa kanilang pinagbasehan sa pagkasampa ng reklamo. Maganda sagutin lang nila dahil malinaw naman, the law is clear kung ano yung violation ng anti-human trafficking. Sinusubukan din ng GMA News na makuha ng panig si dating Congressman Defensor. John Consulta ang inyong saksi. Nagbigay po ng update ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas na nasa Prague kaugnay na misyon nilang pauwiin dito sa bansa si dating Congressman Zaldico. At saksi live, si Maris Umali. Maris? Pia, katatapos-tapos nga lamang ng press conference na isinagawa ni Justice Secretary Frederick Vida kasama itong si Chief Counsel o State Counsel Dennis Chan dito sa Prague, Czech Republic at bahagi sila ng high-level coordinating team ng Pilipinas na ipinadala dito sa Czech Republic para personal na tutukan na mapabalik si Zaldico, ang puganteng si Zaldico sa ating bansa. Ang layo ng kanilang pagpunta rito, alamin at i-validate at i-verify lahat ng dumating na impormasyon sa ating pamahalaan na nasa kustudiya ng Czech authorities si Zaldico, kailan at paano maiuuwi si Zaldico sa bansa at paano raw mapapaliit ang mundo niko dito sa Europa. Gayong borderless kasi at very porous yung mga borders dito sa Europa. Ito raw ang marching orders sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos. So the priority is very high. Dapat mapanagot ang dapat mapanagot. At ito ay alinsunod din sa o pagkilala rin sa proseso ng Czech Republic dahil napakahigpit nga ng proseso at ng mga polisiya rin ng Czech Republic. So ang sinasabi ni Secretary Vida, ayaw nilang samantalahin o pagsamantalahan ng ilang mga individual yung mangingibang bansa na lang at magtatago at hindi na mapapanagot. Kaya talagang yun yung layon ng kanilang pagbisita rito. Pero sa press conference din, Pia, ay inamin ni Secretary Vida na walang garantiya na narito pa sa Czech Republic itong si Zaldico. Dahil nung tinanong siya, and let me just quote specifically, nung tinanong, what guarantees do we have that Czech authorities could keep him in their jurisdiction, that he has no authority or right to get out of Czech Republic? Ang sabi ng ni Secretary Vida, there is no such guarantee and we need to respect their laws. So is there a possibility that he may have been out of the Czech Republic already? Ang sabi, possible. So lahat daw ng ito ay magkakaroon ng kalinawan oras na makapagpulong na itong si Secretary Vida at yung kanyang counterparts, yung Ministry of Justice. Humiling na raw sila, nag-request na raw sila ng kanilang audience with the Ministry of Justice. So, most likely raw mangyayari ito by early next week. So, by early next week, hopefully, lahat daw ng mga katanungang ito ay mabibigyan ng sagot. At gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya na mapabalik si Zaldico sa lalong madaling panahon. Whether it's by deportation through UNCAC o United Nations Convention Against Corruption or iba pang paraan
through extradition, gagawin daw nila lahat yan. Kung ano yung pinakamabilis na paraan para maibalik sa bansa si Zaldico, yun daw ang gagawin nila. At sa ngayon, nung tanungin natin, may red notice na ba na inisyong Interpol para ma-facilitate din yung pagpapabilis ng pagpapabalik kay Zaldico sa bansa. Sa ngayon, wala pa raw red notice pero in-apply na raw nila ito noong Nobyembre pa sa Interpol at sa ngayon ay patuloy nilang hinihintay yung red notice na ito dahil sa pamamagitan daw ng red notice mas mapapabilis yung posibleng pagpapabalik kay Zaldico sa bansa. Matatandaan na Pia na itong si Zaldico ay may mga kinakaharap na malversation and graft corruption cases sa Sandigan Bayan. At isa lamang si ko sa 16 na individual nga na nahaharap sa kasong graft and malversation kaugnay ng umano'y 289 million peso substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro at dati nang itinanggi ng kampo ni ko ang pagkakaugnay sa anomalya sa mga flood control projects na ito. Narito po ang pahayag ni Secretary Vida. Basically, the general scheme of the discussion would be paano maaayos yung gantong sitwasyon, di ba? Hindi lamang pag-aayos ng gantong sitwasyon, paglalatag ng isang proseso, hindi lamang yung para kay former Congressman Zaldico. Yung similarly situated na sitwasyon na nananaguan yung akusado at paano pa magkakaroon ng sharing and cooperation between police authorities. Samantala, Pia, bukas ay nakatakdang dumating na rin dito sa Prague, Czech Republic, yung kinatawan naman ng Philippine Center on Transnational Crime para tumulong sa high-level coordinating team na ito na makipag-usap sa Czech authorities para nga sa pagpapabalik kay Zaldico sa ating bansa para doon niya harapin yung kanyang mga kasong kinakaharap sa Sandigan Bayan. Pia? Maraming salamat, Marie Zumali. Hiniling ng company dating House Speaker Martin Romualdez na mag-inhibit ang Office of the Ombudsman sa pag-iimbestiga sa kanya kaugnay sa issue sa flood control projects. Sa sulat ng mga abogado ni Congressman Romualdez sa Office of the Ombudsman, mayroon na anilang preconceived position si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga issue laban sa kongresista batay sa mga nauna niyang pahayag. At tila nagpasya na anila si Remulla na usigin si Romualdez para sa plunder kahit wala pang nagsisimulang preliminary investigation. Bukod kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may mga pahayag din anila si Assistant Ombudsman Mico Clavano, gaya ng pagtawag nito kay Romualdez bilang master plunderer bago pa man natapos ang investigasyon. Lumalabas sa mga pahayag na yan at iba pa umunong public statement, hinatulan na raw agad ng Office of the Ombudsman si Romualdez na guilty sa plunder bago pa man siya sampahan ng kaso. Hiniling ng company Romualdez na maghibit ang ombudsman sa preliminary investigation. At dapat daw ipahawak ito sa opisinang hindi mababahiran ng anilay bias o prejudgment. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Hindi rin anya siya papayag na maging scapegoat o sangkalan ng mga dapat talagang managot. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng Office of the Ombudsman pero wala pa silang tugon. Nanguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng Octa Research kaugnay ng 2028 presidential elections. Pero lumiit ang lamang niya sa papangalawang si dating Vice President Leni Robredo na umakyat naman ng mahigit 10 puntos. Saksi si Ian Cruz. Sa pinakahuling survey ng Octa Research tungkol sa pre-election preferences sa 2028 elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 26 na posibleng tumakbong presidente na ibinigay ng Octa. Pinili siya ng 33% ng mga respondents. Double digit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 21%. Pero kung ikukumpara sa resulta noong fourth quarter ng 2025, makikita ang pagbaba ng resulta ng bise ng 5%. At pag-akyat naman ng numero ng alkalde ng 13%. Lumit ang lamang ni Duterte kay Robredo mula sa 30 points dati, nasa 12 points na lang ngayon.
Kaya komento ng Okta, tila mas competitive ngayon ang preference landscape 2 taon bago ang 2028 elections. Hindi pa nakapag-isip, no, yung ating mga kababayan about this issue. Nagbabago pa yung kanilang pananaw. So, walang pwede magsabi, inevitable na. Hindi na pwede matalo. So, kasi nagnanaro yung gap, nagiging mas competitive yung, at least sa survey. Pero idiniin ng Okta na dahil ang pagbaba ng 5 points ni Duterte ay malapit sa margin of error na plus-minus 3%, dapat daw maingat itong ma-interpret. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pebrero pa lang, nagdeklara na si Duterte na tatakbong presidente sa 2028. Tanong sa Okta, bakit kaya bumaba ang numero niya sa survey? Merong pagbabago doon sa base niya. Maaari nandun pa rin yung base niya na Mindanao, Central Visayas. Pero doon sa mga lugar na meron siyang preference, kaya sa NCR, Balanced Luzon, talagang bumaba. And kaya namin alam yan kasi doon rin bumaba yung sa trust and performance ratings niya. Sa panig naman ni Robredo, simula daw umakyat ang numero niya sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga. It's one of the turning points. Definitely hindi pwedeng hindi. Kasi wala akong masyadong ginagawa si VP Leni para ikampanya yung sarili niya eh. Yung kukonting ingin nangyari sa kanya ay nangyari dahil nung bumisita yung presidente doon, medyo nagkakaroon ng preference yung mga pro-Marcos para kay VP Leni. Nagkaroon din daw ng epekto sa resulta ang impeachment complaint laban kay Duterte at ang anunsyo ng ibang frontrunners na hindi na sila tatakbo. Ang survey ginawa noong March 19 hanggang 25, panoong hindi pa sinasabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position. Ever since man, pag kandidato pong Naga, klaro sa kuya na din ako mabalik ng national. Ano kaya ang epekto nito at nang gumugulong na impeachment case sa mga susunod na buwan? So all that negative talk coming out of the impeachment, her numbers might take a hit. But on the flip side, nagsabi rin si VP Leni hindi siya tatakbo. So hindi natin alam kung saan pupunta yung preference ng mga kababayan natin na naghahanap ng alternatibo versus VP Sara Duterte. Sa survey, pumangatlo si Manila Mayor Isko Moreno, pang-apat si Senador Raffy Tulfo at pumang-5 si Senador Bam Aquino. 2% sa mga na-survey ang undecided, 1% naman ang hindi nagbigay ng tugon, habang ang nalalabing 20% nakakalat sa 21 iba pang potential presidential contenders. Hindi raw kinomisyon ng survey at meron itong 1,200 respondents. Ian Cruz ang inyong saksi. Pakurba at padausdos ang bahagi ng kalsadang yan sa Balamban, Cebu. Dire-diretsong isang motorsiklo hanggang sa lumagpas ito sa kalsada. Tumilapon ang dalawang sakay nito na isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Ayon sa barangay health worker doon, madalas may nadidisgrasya sa bahaging yun ng kalsada. Nakaumang ang bawas presyo sa diesel sa ikatlong sunod na linggo. 8 piso hanggang 10 piso kada litro ang posibleng rollback sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Sa taya po yan ng oil industry sources base sa 4 na araw na trading ng langis sa world market. At posible namang walang paggalaw o di kaya tumaas ng piso ang presyo ng kada litro ng gasolina. Umantig sa mga netizen ang isang estudyante na inialay ang kanyang mga medalya sa amang PWD. Pinusuan naman ng isang batang may paandal sa pagtanggap ng diploma. Ating saksihan. Proud moment para sa mga magulang ang milestones ng kanilang anak. Pero ang parents ng batang ito, hindi lang tuwa, kundi tawa ang napala. John Robin S. Ang nursery completer kasi na si John Robin, parang sundalong magmarcha sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma. At nang sabihan siyang ngumiti sa picture taking, pumorma si Robin na may kakaibang pose. Parang mugshot. Harap sa kanan, harap sa kaliwa ang trip ng bata na inulit-ulit pa nga. Napahalakhak tuloy ang mga nakakita.
Umantig naman sa puso ng netizens ang mag-amang ito sa Quezon. Abot tenga kasi ang ngiti ni Mang Reynante sa mga medal na handog ng anak na si Youth Cooper Rico Leguro. Kwento ni Rico na nagtapos sa senior high school. Single dad ang kanyang tatay na nagtataguyod ng 2 anak. At bagaman PWD, pursigido ang amang naglalako ng paninda kahit maliit lang ang kinikita. Kaya bilang pasasalamat, pinagbubuti raw ni Rico ang kanyang pag-aaral. Balak din niyang magtrabaho kasabay ng pagpasok sa kolehiyo. Ang post ni Rico na may mahigit 4.9 million views, inulan ng papuri. Bagaman kulang nila ang mag-ama sa aspetong pinansyal, walang katumbas na halaga ang ganitong pagmamahal. Ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi!